Wala na sigurong makakapigil pa sa mga pusong kahit pinaglayo ng pagkakataon. Muli naman pinagtagpo ng tadhana sa tamang oras at panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Wala nang masihigit pa sa kaligayahang nadarama ng puso ko ngayon. Walang kapalit ang bawat matatamis ng ngiti. Walang katumbas ang bawat masasayang sandali. Miguel, okay ka lang ba? Bakit parang kinakabahan ka? Madalas naman natin gawin to ah. Tito Berto, ayoko dito. Hindi talaga ako papayag na gawin natin dito sa sagingan yun. Sus, talaga ba Miguel? Paano kung gusto ko dito? Basta ayoko Tito Berto. Ay nako. Ang arte mo naman Miguel. Oh, ayan na, nakalatag na. Ano naman kung nakalatag na Tito Berto? Ano gagawin ko dyan? Miguel, alam mo, ang arte mo ngayon, siyempre higa ako dyan na parang pinakamasarap na pagkain tapos ikaw naman, kakain ka lang hanggang gusto mo. Pagkatapos kong sabihin yun, nahiga na ako at inilabas ko na ang paboritong pagkain ni Miguel. At ba, akala ko ba ayaw niya? Kain din naman kaagad Kunwari pa ayaw, gusto din naman. At nangyari na kababalaghan sa sagingan. Siguro naman alam niyo na yun. Pero teka lang, may isang lihim pa sa kwentong ito na si Big Boss lang ang nakakaalam. Miguel, ikaw akala ko ba ayaw mo? Grabe ka naman kung mga bayo. Sakay na sakay mas grabe ka Tito Berto. Anong akala mo sa akin nilupak? Grabe ka kung bumayo. Akala mo yung makina na walang kapaguran. Miguel, ganun talaga. Para bayong-bayo. O siya, kaya mo na bang maglakad? Tito Berto, nahihirapan ako maglakad. Pasakay na lang ulit sa kabayo. Kaya naman, dali-dali na kaming sumakay sa kabayo at umuwi. Kasi naman, baka gabihin na kami. Nang makabalik na kami kay Don Ramon, di na din kami nagtagal. Nagpaalam na din muna kami dahil uuwi na muna kami ni Miguel sa bahay ko. Halatang naging malungkot si Don Ramon pero nagsabi naman kami na babalik kinabukasan. Kailangan lang talaga namin na iuwi yung mga gamit na dala ko. Nang makarating kami sa bahay, takip silim na at tila ba walang tao. Nakalakang pinto Buti na lang at may susi ako. Kaya naman, binuksan ko na tapos diretso na kami sa kwarto ko. Kaya lang, pagsilip ko sa silid ko, nandito palang pamangkin kong si RJ. Tulog na tulog pero teka, sino ang kasama niya? Masasabi kong lalaki talaga si RJ. Kasi naman may dalawang babae siyang katabi. Kanina ba nagmana ang pamangkin kong to?
Hala, Tito Berto. Kilala ko sila. Miguel, huwag ka maingay pero sino ba sila? Tito Berto, yung isa dyan, classmate ko nung college. Tapos yung isa naman, professor ni RJ. Hala, grabe naman yun, Miguel. Napakatindi. Naku, Tito Berto, kung alam mo lang, laging pinapagalitan ni Aling Yoli si RJ nung nag-aaral pa kami. Kasi daw, lagi na lang may bitbit na babae si RJ tapos ang ingay daw kapag hating gabi. Ayos ah. Asan ka ng mga panahon na yon, Miguel? Andun lang din ako sa kwarto, Tito Berto. Nagpapanggap na natutulog. Ala, grabe naman yun, Miguel, pero mas grabe pala si RJ. Oh, teka lang. Miguel, Tito Berto. Totoo ba to? Panaginip lang. Susumbong kita sa papa mo. RJ, puro kakalokohan. Bakit dalawa yung katabi mo? Tito, teka lang. Bago ka magsumbong, kailan pa kayo nagkita ulit? At saka paano? Mahabang kwento, RJ. Sige na, ayusin mo na muna ang sarili mo. At saka pauwiin mo na yung dalawang yan. At sasabihin ko sa papa mo na dapat ka na talagang magpunta doon sa kanila. Tito, wag. Ayoko doon kay papa. Pakiusap, ayoko doon. Kung ayaw mo, RJ, ayusin mo ang buhay mo. Sige na, magbihis ka na. At pauwiin mo na yung mga bisita mo. Kaya ito, matapos kong sabihin yung kay RJ, ginising na niya yung dalawang bisita niya. Hindi naman sa pinapalayas ko sila, pero bakit ba sa silid ko sila gumagawa ng kababalaghan? At kapag talaga inulit pa ni RJ yun, ako, hindi ako nagbibiro. Baka ihatid ko pa siya sa papa niya sa ibang bansa. Napakapasaway eh. Mahigpit na tito talaga ako. Lalo na kapag pasaway ang pamangkin. Kaya ito, mabilis na nilinis ni RJ ang silid ko. At yung dalawang babae umalis na. Kaya naman habang nagpapahinga kami ni Miguel sa kwarto ko, nagluluto naman si RJ ng hapunan namin. Miguel, may tatanong ako sa'yo. Sasagot ka ng maayos ha. Dapat totoo lang yung isasagot mo. Sige, Tito Berto. Ano bang tanong yan? Kung di mo ako nakilala, Miguel, sa palagay mo, sino yung mamahalin mo? Tito Berto, ang hirap naman ng tanong mo. Pero sige, sasagot ako. Marahil, tatanda ako mag-isa. Kasi nakakatakot masaktan. Sinabi ko na yun sa sarili ko na mas gusto ko pang mag-isang tumanda kaysa masaktan palagi, katulad ni Mama. Pero, nung makilala kita, Tito Berto, nagbago ang pananaw ko. Mas masarap pala ang masaktan kung sa takdang panahon ay makakamit mo ang hinahanap ng puso mo at sigurado ka sa nararamdaman mo. Kaya ipaglalaban ko hanggang kaya ko. Kaya nga, di ako sumuko, Tito Berto. Ganon kita kamahal. At ikaw lang ang una at huli kong mamahalin habang may hininga ako. Habang nabubuhay ako dito sa mundo.